At this point, I don't see Manny performing well. I see an embarrassment. 8 dibisyon ang nilusob, dekadang pinagharihan ng boxing. Isang alamat na hindi kailanman inaasahang babalik, pero narito siya muli. Sa edad na 46, muling lalaban si Manny Pacquiao, kundi para ipaalam sa buong mundo kung gaano kadeterminado ang isang alamat. Kakaharapin ni Manny Pacquiao ang reigning WBC welterweight champion, Mario Barrios. Ano ang kanyang motivation at siya nagbabalik sa boxing ring? Ano ba ang gusto niyang ma-accomplish sa kanyang labang kontra kay Barrios? At ano ang mga malalaking balakid na kinakaharap ni Manny Pacquiao as he attempts to become a world champion again at age 46? The reason why I came back is because I miss boxing. I want to be a champion again. Dahil ang boxing sa panahon ngayon ay matamlay, panay yakap at takbo na lang ang stratehiya, iilan na lang ang talagang lehitimong boksingero. Sa blue corner naroon si Mario Barrios, mas bata, mas sharp, mas gutom. Sa laban na to, titulo ang pwedeng mawala sa kanya, ngunit pagkilala sa buong mundo ang pwede niyang makuha. Hindi lang ito laban, ito'y banggaan ng dalawang panahon. At maaaring ito na ang huling kabanata sa karera ng nag-iisang Pacman, o baka ito ang panibagong umpisa. So even though you've been retired for 4 years, you've still been working and training and things. Oh like yeah. I think it's going to be a good fight. I wish Manny all the best. I'm not sure who's going to win. I really haven't seen Barrios, but I think Barrios, the youth is obviously with him in this corner. Nagsimula bilang isang payat, 16 years old nang mag-umpisa bilang professional boxer sa light flyweight division. Dati walang naniniwalang magiging world champion sa 8 dibisyon. Hindi lang basta-basta ang kanyang krusada dahil maraming dinurog na alamat rin. Barrera, Morales, De La Hoya, Hatton, Cotto at iilan pa. But do you realize he turned pro as a 16-year-old pro? Not even 5 feet tall, not even 100 pounds. Won the lineal championship of the world and then skipped up a couple weight classes and started tearing through divisions when he obliterated Ricky Hatton, Miguel Cotto, and then Oscar De La Hoya, though that was at 147. Bawat bakbakan ay talagang inaabangan at bawat panalo ay nakalista sa kasaysayan. May bilis na mahirap makita, mga anggulo na hindi mabasa, at lakas na tila hindi nawala kahit siya'y tumatanda. We're going to come up with a great game plan and we're going to destroy you. Sorry. Part is Pacquiao's hands just felt heavy. I never felt power from a little guy the way I felt it from Pacquiao. Sa rurok ng kanyang karera, hindi lang simpleng panalo, kundi dinudumina niya ang karamihan sa kalaban. May mga talo din na talagang mapait ang sinapit. Paano kayo nakabangon dun sa masamang talo na yon? Kasi knockout. Alam mo, ang sekreto ko yung don't lose hope. Huwag kang ma-discourage, huwag kang mawala ng pag-asa. Focus ka lang, yung determination mo nandyan palagi. Huling lumaban noong 2021, edad 42 na siya dito. Nawala ang bilis, nanigas ang binti, at tila nakatayo na lang sa harapan kaya easy target sa mas batang si Ugas. Maraming naniniwala na ito na ang huling yugto ng karera ni Pacquiao. Pero ang apoy sa kanyang puso hindi kailanman nawala. Ngayong 46 na abay nagpamalas na naman ng bagsik sa kanyang pagsasanay. Ngunit tandaan na iba ang training kumpara sa actual fight na. Alam ni Pacquiao ang bigat ng haharapin niya. Isang mas bata, mas gutom at walang kinatatakutang kalaban. Pero tandaan, hindi siya naging legend sa pagpili ng kalaban. Yeah, I mean he's an interesting guy, man, because he's so friendly. Right. You know, like even like when people are trash talking, he's like smiling, and then he gets in that ring. Kick your ass later. Different fucking dude. When will it ever end for Pacquiao? There is no limit, it seems, to what this man can do. Hindi man siya kasing tanyag at wala siyang milyong tagahanga, pero si Mario Barrios ay hindi basta-bastang kalaban. Kumbinsidong binaklas si Yordenis Ugas na tumalo naman kay Pacquiao. Manny Pacquiao once again being put to the test. That's what you have with it all. Good hard right hand by Ugas. It was one. Wow, cupping right hand. Head movement, but the head movement to get out of the way of that right hand. What's left for Pacquiao? Ugas believes he has done enough. We knew he was for real. And a huge jab that puts Ugas down. And now another right
Ngayoy dedepensahan ng titulo kung karapat-dapat ba talaga. May dugong Mexicano to. Alam naman natin ang dalang apoy sa bawat laban. Literal na slugfest. Filipino slugger. A tsunami for Manny Pacquiao in round 1. Technical rin kung maglaro. Kumbaga, i-dismantle ka ng dahan-dahan. Subalit may dalawang big fights na kalbaryo ang inabot niya. Tiklop sa knockout puncher na si Tank Davis. Right, but oh my! Wow! Right hook! Gervonta Tank Davis brought his power to 140, and Mario Barrios. It almost seems like Davis is looking for a knockout. Right hand to the body by Barrios. Barrios is down. Pinartidahan at dinumina naman ni Keith Thurman na tinalo dati ni Pacquiao. Bit of a smile from Manny Pacquiao. Oh, down goes Thurman! And let me tell you, that was just a quick punch. Ngayon ay may pagkakataon siya na tuluyang tapusin ang alamat. Para kay Barrios, ang spotlight na to ay hindi para sa respeto, kundi ito'y pagkakataong maiukit ang pangalan sa kasaysayan. Ating tignan ang keys to victory ng dalawang kalahok. Kilala si Pacquiao sa kanyang explosive angles, lilituhin ang kalaban para makahanap ng butas sa depensa. Fast combinations, pwede niyang gulatin si Barrios gamit ang kanyang 5 to 6 combinations, lalo na kapag nako-corner. Closing the distance, kung hindi lang sana mamumulikat ang paa ni Pacquiao, ay mabilis gumalaw to palapit sa kalaban para umatake. Hindi mawawala ang kanyang veteran timing, kumbaga efficient sa pagpili ng suntok sa alinmang sitwasyon. Last but not the least, baka ito ang pwedeng gumulat kay Mario Barrios, gaya ng nangyari kay Thurman. Si Barrios naman ay merong mahabang kamay na tiyak magpapahirap kay Pacquiao. Paniguradong tatargetin niya ang bodega ng 46 years old na si Manny para mas mabilis maubos ang stamina. Stick to the game plan dahil nasa kanya halos lahat ng advantage, lalo na kapag umabot sa later rounds. Kontrolin ang pace ng laban, kumbaga wag magpadala sa ritmo ng galaw ni Manny dahil ito madalas ang mali ng mga tinalo niya dati. At syempre, finish strong dahil mas humihina si Pacquiao sa pagdaan ng ilang rounds, kaya pwede niyang ma-take advantage ang championship rounds. It's a kill or be killed, I know, like if he has been hurt at any point, he's gonna be the same way. Like I said, I always bring surprises to my opponent, to the fans. The way I work hard, the way I work out. Hindi lang ito simpleng pagbabalik, ito ay salpukan ng dalawang panahon. Para kay Pacquiao ito na marahil ang last chapter, pero kay Barrios maaring ito ang umpisa. Kapag tumunog na ang kampanilya, ang pangalan, legasiya, kahit kasikatan, none of them matters. Dalawang mandirigma, iisang laban, habang ang buong mundo ay nakatutok